Sa gitna ng isang masukol na kakahuyan, kalahating kilometro ang layo mula sa mga kabahayan. Isang katawan ng isang batang babae ang natagpuan. Patay! May patay! May patay! Tama na po! Ang biktima, pinatay gamit ang mga baging at hinihinalang pinagsamantalahan. Ba't ginawa sa'yo? Sino ang bata sa kakahuyan at paano niya sinapit ang malagim na katapusan? June 10, 2024, pinaghahanap ng pamilya ni Lando, hindi niya tunay na pangalan, ang nawawalang anak na si Maymay, 11 taong gulang. Mabuti pa ako na magdadala nito. Hindi. Kaya ko to. Para sa anak ko. Tay, Oh, pahingi lang po ng pera. bakit na naman bibili mo? Bibili lang po ako dun, oh. Huling beses daw niyang nakita ang anak nitong June 9 sa paradahan ng tricycle sa barangay Santa Clara sa bayan ng General Trias sa Cavite. Oh, 10 piso. Thank you. Katapos umuwi ka kaagad ha. Opo. Ay kung lumalabas paggabi. Ano po ako, promise. Pero hindi na raw nakauwi ng kanilang bahay ang anak. Pagdating ng gabi, napunta sa akin na ng pera. Tapos minsan, kasama sa biyahe. Tapos sabay-sabay na pauwi. Pero yung time na yun, pinigilan ko siya eh. Sabi ko, uwi ka na na kasi gabi na. Gusto sana sumama. Sabi ko, punuan pa ho kami. Kaya uwi ka na lang. Binigyan ko siya ng pera. 10 piso nga lang yung inabot ko sa kanya. Umalis na siya. O, hindi na nagsalita. Kinabukasan, June 11, 2024, isang naaagnas na katawan ng isang bata ang natagpuan ng isang residente ng parehong barangay sa isang kakahuyan. Halos 500 metro ang layo mula sa bahay nila Lando. Nagpunta kami ng munisipyo. Bago pinunta kami ng mga bata roon, nag-iiyakan na. Padaanin niyo kami! Agad na pinuntahan ng pamilya ni Lando ang nasabing lugar. Tumambad sa kanya ang katawan ng isang batang babae. Nagtakbo na ako rito. Hanggang pagdating namin dito, meron na nga mga pulis po dyan. Maano na siya po, may itim na po, tsaka lubo na. Tsaka may tama po siya sa mukha. Siya na nga kaya ang nawawalang si Maymay? Umaga ng June 11, 2024. Isang bangkay ng tao ang natagpuan sa isang kakahuyan sa General Trias, Cavite. Nang makarating kay Lando ang balita, wala na siyang sinayang na sandali. Sa cellphone video na ito, nakuha mismo ni Lando, makikita ang pagpunta niya sa lugar kung saan nakita ang labi ng isang tao. Pagdating sa lugar, naroon na ang mga pulis. Sa loob ng masukol na parte ng gubat, dito na niya nakita ang bangkay ng isang tao. Padaanin niyo kami! Gusto ko mahawakan yung anak ko! Padaanin niyo ko, anak ko! Ang katawan, kumpirmado, walang iba kung hindi ang kanyang anak na si Maymay. Sobrang sakit na ng, hindi na normal ang isip ko. Masama na isip ko kasi. Galit, tsaka sobrang ang pangit na ng pakiramdam ko. Bumuhos ang galit at hinagpis ni Lando at ng asawang si Laura sa sinapit ng kanilang 11 taong gulang na anak. Naghilipisay na po, hindi na napagsalita, nag-iyak na ng iyak. Sabi ko, ang sinisigaw ko talaga, magbabayad sila sa kanilang ginawang kasalanan. Anak ko, ba't ginawa sa'yo? Agad na sinimulan ng General Trias Cavite Police ang kanilang investigasyon. Tinatayang nasa 2 araw ng patay ang bata nang matagpuan sa kakahuyan. Base sa investigasyon namin na
ang bata ho ay nasa decomposition stage na at hinihinala namin na 2 araw na ho itong patay doon. Nang pagdating ho namin sa pinangyarihan ng krimen na ang bata ho ay nakahiga, nakadipa at takbo ka. Hinihinalang ginahasa din ang Ang bata. kanyang pang-ibabang kasuotan ay bahagyang nakababa at ang kanyang pang-itaas na kasuotan ay nakaangat. Lumalabas na namatay ang biktima matapos siyang sakalin. Nung pagdating ho ng Soko, napansin nila na posibleng ang ikinamatay nitong bata ay ang pagsakal ho ng baging dahil ho marami hong mga baging doon sa lugar ho ng incident. Manipis ho na mga baging yon na nakapulupot ho sa leeg ng bata. Halos kumapit na ho yung mga baging doon sa balat ng bata. Sa imbestigasyon ng mga pulis, isang lalaking residente na kinilala sa pangalang Oscar ang nakakita sa bangkay ng bata. Pahayag ni Oscar sa mga otoridad, nagpunta siya sa loob ng kawayan para manguha ng mga labong sa kawayanan. May patay! May patay! Nakita ho ni Oscar yung bangkay ng batang babae. Tapos ho, humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay at yung mga kapitbahay naman ang tumawag sa barangay. Pero ayon sa kapulisan, tila nakapagtataka ang naging pahayag nito ni Oscar. May patay! May patay! At ano ang kinalaman niya sa pangyayaring ito? Ayon sa lalaking nakadiskubre sa katawan ng bata na May patay! kinilalang si May patay! Oscar, May patay! Tulungan mo ako! papunta siya sa loob ng kawayan para manguha ng mga labong sa puno ng kawayan nang makita ang bangkay ng biktima. Nai-report po ito noong June 11, 2024, nung 12:10 po ng tanghali ng barangay Santa Clara ho, sa General Trias, Cavite. Nasabi po ng barangay na may nag-report po sa kanila na isang tao na si Elias Oscar na habang siya ay naghahanap sa lugar ng labong ay may nakita siyang bangkay ng isang bata. Naku, ba't ginawa sa'yo? Sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen? Pangatlo sa 5 magkakapatid, si Maymay, na grade 6 student na sana sa darating na pasukan. Talagang masipag talaga yon. Katiwala ko na sa bahay yun. Pati yung 2 anak kong maliit. Talagang iwan ako ng pera yun, gagawa ng paraan yun para sila makakain talaga. Tapos kung saan siya, doon yung kasama din 2 maliit ko. Sa mga videos na ito ni Maymay, makikita ang hilig niya sa pagsasayaw kasama ang ilang mga kaibigan. Kwento ng ama ni Maymay, marami rin daw kaibigan sa lugar ang bata. Kahit nang sa dulo, marami siyang kaibigan sa mga klase. Tsaka minsan, malalaki na sa kanya iba. Malalaki sa kanya, pero talagang marami siyang kaibigan. Pagdating ng ulan, ligo sa ulan, kadami-dami sila. Pagdating ng gusto nila mag-aral-aral dyan ng sayaw, sama-sama sila. Malapit rin daw ang bata sa mga kapitbahay nila. Kumain ka na ba? Pagsisiwalat ni Lando, sanay silang nakikitulog sa bahay ng mga kaibigan ang anak na si Maymay. Kaya naman panatag siyang hindi umuwi ng kanilang bahay si Maymay nung gabi ng June 9. Alam mo naman yung bata na yon. Masyadong gala. Maya-maya nandito na yon. Alas 10 na. Dali, hanapin ko muna yung anak mo. Anak ko ng panganay dyan sa bahay. Tulog na. Tapos siya wala pa, kaya sabi ko, mag-ilibin na ako. Wala pa siya. Dahil dati kaya ganang oras pag uwi ko, tulog na yung bata. Pero nang hindi umuwi ang bata kinabukasan, natakot at kinabahan na sila. Kaya sinimulan na nila ang paghahanap sa anak. Mabuti pa ako na magdadala nito. Hindi. Kaya ko to. Para sa anak ko. Kabado ako, tsaka hindi ako natulog talaga. Nag-aabang ako. Nang dumating man siya, dati madilim pa, nauwi na yun pag natulog sa pitbahay. Naliligo yun magang maaga. Sabi ko, 7 na, wala pa siya. Kaya sabi ko, kailangan na siyang hanapin. Nung umalis ako, bumiyay ako, alamin kung saan, baka kung saan na siya. Samantala, sa pag-usad ng imbestigasyon ng mga pulis, lumutang ang ilang saksi. At lasing na po siya nung gabing yun. Hapon pa lang, nagiinom na siya mag-isa.
Ano ang isisiwalat nila tungkol sa pagkamatay ni Maymay? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng General Trias Police, napag-alaman nila noong gabi ng June 9, 2024, huling araw na nakita ni Lando ang anak. Pinuntahan ni Maymay ang ama nito sa pila ng tricycle sa labas ng kanilang barangay. Tay, Oh, pengi po pera. ano na naman bibili mo? Bibili lang ako dyan. Sige na, tay, please. Humingi ito ng pera sa ama at nang bigyan ng ama ay agad na ring umalis para umuwi. Oh, 10 piso. Thank you. Katapos umuwi ka kaagad ha. Promise, uwi po. Ay kung lumalabas Uwi paggabi. na po ako, promise. Pero si Maymay hindi na nakarating sa kanilang bahay. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, ilang mga saksi ang nakapagsabi na nakita nila si Maymay na bumalik sa pila ng tricycle ilang minuto matapos itong pauwiin ng kanyang ama. Yun nga ang pinagtataka namin eh. Halos wala nang katao-tao sa kalsada. Tapos ang pabibiling isang bata. At lasing na po siya nung gabing yun. Hapon pa lang, nagiinom na siya mag-isa. Hindi ko sana pagbibilhan eh. Kaso natakot ako baka yung batang pagdiskitahan. Ayun nga, napagdiskitahan nga. Ayon kay Nestor at Anton, hindi na natuloy ng mga pangalan, kapwa kasama mga tricycle driver ni Lando. Bandang alas 10 ng gabi, dumating ang batang si Maymay habang hawak-hawak ang isang pirasong manok. Pabili po. Sigarilyo po. Kahit ano daw pong pula. Oh, ang ginagawa mo dito? Ang ganitong oras, ha? Inutusan lang po bumili ng sigarilyo. Uuwi na lang ako at ibubulsa ko na lang yung pera niyan. Sige na, umuwi ka na. Ang ganda nga ng ngiti eh, sa amin eh. Kasi palang ngiti yun, bata na yon. Tinanong ko yung bata, sabi ko, kanino ka akong sigarilyo yan? Kasi bago sinabi ng bata na yung pangalan. Ngayon, yung time na yon, tumawa lang yung bata. Biniro namin kasi magkano ka ako yung binigay na pera sa'yo? Halagang 50 pesos. Kunin mo ka ako yung 10 pesos para may upa ka. Yun lang, ganun lang. Tapos ngumiti lang yung bata. Dagdag pa ng dalawa, bumili siya ng isang pirasong sigarilyo sa tindahan ni Jojo. Hindi niya tunay na pangalan. Natatanda ko po yun, may bumili po sa akin na batang babae ng sigarilyo, isang piraso po. Nakita ko pero hindi ko naman kilala yung bata. Sige po. Ito na pala ang huling beses na makikitang buhay ang batang biktima. Kinabukasan, June 10, 2024, sinimulang hanapin ni Lando at ng kanyang asawa ang anak. Hala, huwag mo kayo wala ng pag-asa. Ipagtatanong ho namin, ha? Maraming salamat. Hanapin niyo lang ho, ha? Sige po. Salamat. Buhay pa siya, di ba? Oh, huwag mo silang pansinin. Sige na. Tapusin na lang natin to. Oo, kabado ako, tsaka hindi ako natulog talaga. Nag-aabang ako. Nang dumating man siya, dati, madilim pa, nauwi na yun pag natulog sa pitbahay. Naliligo yun magang maaga. Kaya sabi ko, 7 na, wala pa siya. Kaya sabi ko, kailangan na siyang hanapin. Nung umalis ako, bumiyay ako, pinahanap lahat. Hinahanap ko ng mga kaibigan. Alas magsama-sama ng mga kaibigan niya, tsaka yung girlfriend ng anak ko, wala talaga. Nagpunta na rin sila sa barangay hall upang magpatulong na hanapin ang nawawalang bata. Nag-post na rin sila sa kanilang social media account sa pag-asang mas mapapabilis ang paghahanap sa anak. Sabi ko, baka naman sinumakit sa anak ko kasi nawawala siya. Ayan ang number ko, tinap yung number ko. Nagbigay alam na sa akin. Nawawala ko yung anak ko kahagapon pa ng gabi. Kagabi pa ako nawawala, hanggang ngayon wala pa. Pero wala pa ring Maymay na nagpapakita. Hanggang sa isang pangalan na may kinalaman sa krimen ang ibubulgar ng mga saksi. Sabi namin, ba't anong oras na? Ba't nandito ka pa? Inutusan nga raw siya na bumili ng sigarilyo. Ang ginagawa mo dito? Ang ganitong oras, ha? Inutusan lang po bumili ng sigarilyo. Sino naman nagutos niyan? Si Kuya Bulok po. Yun nga, tinanong ko yung pangalan kung sino yung nag-utos. Yun ang sinabi niya. Sino nga ba ang nasa likod ng kalunos-lunos na sinapit ng batang si Maymay?
Yun nga ang pinagtataka namin eh. Halos wala nang katao-tao sa kalsada. Tapos ang pabibiling isang bata. Nakita nila ang batang si Maymay na bumili ng sigarilyo sa tindahan malapit sa kanilang paradahan. Pabili po. Ano yun? Sigarilyo Dagdag po. pa ng mga saksi, may binanggit na pangalan ng isang lalaki, ang bata, na siya raw nag-utos sa kanya na bumili ng sigarilyo. Sino naman nagutos niyan? Wala naman naninigarilyo sa inyo. Si Kuya Bulok po. Yung bata, pumunta rito, bumili ng sigarilyo. Anong bibilin mo? Sabi niya, sigarilyo sa stick. Eh, kanino yun? Sinong umukot sa iyo? Niya si Kuya Bulok. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako at ibubulsa ko na lang yung pera niyan. Sige na, umuwi ka na. Nung Sige po. nawala yung Thank you bata, ang huli ka ako nag-utos niyan, si Bulok. Yung araw naman na yon, nawawala rin yung Bulok na yon. Kaya nang kabukasan nagtaka na lang ako nawawala. Dahil sa pahayag na ito ng tatlong saksi, itinuring na person of interest ang kapitbahay ng pamilya ni Maymay na si alias Bolok, 22 taong gulang at isang construction worker. Alam ba ninyo kung saan nakatira itong si Alice Bolok? Walang sinayang na panahon ang mga pulis at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ng lalaki. Nang makarating sa bahay ng kapatid ni alias Bolok, Bakit po? Dito ba nakatira si alias Bulok? Dito nga po. Bakit po? Pwede ba namin siyang maimbitahan sa presinto? Bakit? Siya ba yung kapatid mo? Si Alice Bulok? Siya ba yun? Kuya! Bakit ba? Sige na! Oo. Sumama ka sa amin sa presinto! Doon ka na lang magpaliwanag. agad na iniresto ang binata at dinila sa istasyon. Nagkandak ko kami ng hot pursuit para mahuli itong suspect. At nung 12:20 a.m. ng June 13, 2024 na huli po namin doon sa bahay ng kanyang kapatid. Ayon sa General Trias Police, inamin sa kanila ng lalaki na siya ang nasa likod ng krimen. Base sa sinagawa naming interrogation sa suspect ay inaamin niya na ginawa niya ang krimen. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, habang naglalakad pa uwi ang batang si Maymay mula sa paradahan ng tricycle, napadaan siya sa bahay ng kapitbahay nilang si Bolok. Oops! Teka nga dito. Ayon sa mga pulis, lasing na raw ang suspect noong mga panahong yun at tinawag ang batang si Maymay. Pula. Sige. Ay, gusto mo tumanok? Sige lang po. Bisa mo na, baka magsarado yung tindahan. Thank you po. Oh, ang ginagawa mo dito? Ang ganitong oras, ha? Inutusan lang po bumili ng sigarilyo. Dito na siya nakita ng tatlong saksi. Sige na, umuwi ka na. Opo. Sige po. Thank you po. Kuya. Ayon sa mga pulis, paalis na ang bata nang hatakin at isama siya ni Bolok sa masukol na parte ng kakahuyan malapit sa kanilang bahay. At nung madala ang bata doon sa lugar ay doon na nila isinagawa yung krimen. Basta, dito lang. Ayon kay alias Bolok, hindi lang siya mag-isa sa paggawa ng krimen. Itinuro niyang kasabot sa krimen ang isang kasamahan sa trabaho na si alias Berting, 35 taong gulang, at driver sa construction site na pinagtatrabahuhan ni Bolok. Tama na po. Ayon kay alias Bolok, dalawa sila ni alias Berting sa pagdala sa bata sa kakahuyan. Tama na! Kuya, please! Tama na! Nagsalitan rin daw ang dalawa sa pangahalay sa biktima ayon sa mga pulis hanggang mawalan ito ng malay. Nagsalitan daw ang dalawa sa pagsakal sa bata at tuluyang mamatay. Hindi na rin daw ho nakalaban yung bata nung sinagawa nito eh. Lasing ho sila, hindi maikwento yung pangyayari talaga, pero yun yung natatandaan niya na sinakal niya yung bata
At itong si sinakal yung bata gamit yung bagging hanggang sa ito ay mamatay. Matapos nito, umuwi ang dalawa na parang walang nangyari. Dahil sa pahayag na ito ni alias Bolok, itinuring ding suspect sa pagpatay at pangahalay si alias Berting. Agad din siyang hinuli at dinala sa istasyon ng pulis. Pero itinanggi niya ang mga naging paratang sa kanya ni Bolok. Tama lang sa'yo, mabubulok ka rin sa kulungan. Parawan niyo na. Ano mo kasalanan? Nagsisinungaling ang lalaking yan. Ano ba ang totoo, Bulok? Chief, magkasama po kami. Nagiinuman po kami doon. Anong pinagsasabi mo? Si Raulo ka ba talaga? Birthday ko yun! Pinagsasabi mo ng rape? Ati ka ba? Kusang loob naman itong sumama sa amin, ngunit itinatanggi niya na kasama siya dun sa krimen. Kinonsider ho suspect. Tinatanggi niya ho na hindi siya kasama dun sa krimen, na wala siyang ginawa na ganun. Ano ba, Bulok? Kasama mo ba siya o hindi? Yan, demonyo ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Ha? Ayop ka! Wala kang karapatan na gawin yung sa anak namin! Ayop na talaga! Mukhang ako talaga masusunod, papatayin kita eh! Ipaparanas ko sa'yo pinagawa mo sa anak ko! Demonyo ka! Ayop ka! Kuya, ayoko na. Ayon sa mga pulis, naniniwala silang si alias Bolok lang ang may sala sa krimen. Pero dahil idinawit niya ang kasamahan na si alias Berting, kailangan nilang isama si Berting sa investigasyon. Dagdag pa sa naging pagsisiyasat ng mga pulis, lumalabas na ang lalaking nakadiskubre sa katawan ng bata na si Oscar, ama pala mismo ng suspect na si Bolok. Naharap sa kasong rape with homicide si alias Berting at alias Bolok. Kasalukuyan silang nakapiit sa custodial facility ng General Trias Cavite Police Station. Dagdag pa ng mga otoridad, dati na rin nakulong si alias Bolok dahil sa pagnanakaw. Pinatotohanan naman ng kapitan ng barangay na sakit nga sa ulo sa kanilang lugar si Bolok. Medyo marami ng record yung batang yun eh. Nung una ho, sa mga pagnanakaw, nung kaso ho, sa ibang barangay. Sa ibang barangay, hindi ho dito sa amin. Pero, nag-upgrade ho pa, nag-upgrade. Natutunan rin ho siguro mag-drugs ho, kaya nagawa ng bata yung gano'n. Samantala, walang record sa mga pulis at barangay si alias Berting. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang isa sa mga suspect. Mariin pa rin itinatanggi ni alias Berting na may kinalaman siya sa nangyari. Tinuturo niya po ako, ma'am, sa kasalanang di ko po nagawa. Sa lahat po ng salaysay ko, ma'am, talaga pong makatotohanan po lahat yun, ma'am. Na wala talaga pong pawang kasinungalingan yun, ma'am. Anin po ang anak ko, ma'am. Paano ko po naman talaga magagawa yun, ma'am? May anak din po akong babae. Samantala, hindi naman nagbigay ng kanyang pahayag si alias Bolok. Pero sa panayam sa kanya ng GMA Integrated News, sinasabi niyang si Berting mismo ang naging interesado sa batang si Maymay hanggang dinala na ito sa kakahuyan. Nagiinom po kami. Yung batang babae po, inutos ako po bumili ng sigarilyo. Tapos, yung pagdating po kasi ni po, nakainom na po, parang ano na rin po. Ngayon, nagsalita siya na yung saan nakatira yung batang babaeng yon. Sabi ko, tiga dyan lang yon. Sabi, may sinabi siya na di ko po masyadong naintindihan eh. Yun nga, sabi, yung nangyari po yon, dinala na po namin yung babae doon sa damuhan, no. Hindi matanggap ni Lando na ang pakikipagkaibigan ng anak sa kapitbahay magiging mitya pala ng kanyang pagkawala. Kung wala kamang ginawang kasalanan, tsaka mayroon ka namin mga evidence na galing sa inyo, o kaya sa mga CCTV, tsaka sa fingerprint, pag wala ka, tsaka wala ka rin sa autopsy,
hindi makakalabas rin siya. Ikanta niya na yung dapat ikanta, yung turo niya na yung dapat ituro para managot din ang kasalanan. Magbayad sila ng ginawa nilang kasalanan. Sa huli, hustisya ang sigaw ng pamilya ni Lando sa sinapit ng pinakamamahal na anak. Sana hindi na siya maging problema. Masaya pa rin siya kahit na gano'n nangyari. Mabigyan ng hustisya yung ginawa sa kanya. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.